Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwal at inbiyayat, pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mawain. Angeles sakay taasan at pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, at napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga,
mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, sa makatwid baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong papupurihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng bunga ng ating mga labi. Una po nating awitin ang bilang 156 sa atin pong mga imnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling, si Jesus na ibig. Pag-ibig niyang tapat sa atin nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y sumunod. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang aking kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanlibutan, hinangot inalis. Ang kagilagilas na kaliwanagan, doon na uminabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay
ating nag-iisang Diyos na buhay. Numero 169 po ang ating susunod na aawitin. Awit upang nawaglit sa akin to ang langit, salay ko sa inibis, sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin ang mong nagkasala. Huwag hayaang mawaglit ang loob mong nagbalik, ang ako'y mapanganib. Kukurin mo ng labis anak mong sakdalungis. Tanggapin hanggang langit kahit upang naligaw sa liwanag ng ilaw, binihag ng kaaway hanggang sa makibilang, kaya't abutin naman anak mong nagdurusa. Tanggapin mo, O Jesus, yan sa Iglesia ng Diyos, kapatid kong nalugmok sa sala ng sinuko. Ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang tunay at nag-iisang buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Tinawag mo rin po na awat na habag ka sa aming minamahal na ama at ina. Inilagay mo rin po sila sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
at maging kami na kanilang mga anak, mga manugang, mga apo. Patuloy mo po kaming kinaaawaan at kinahahabagan. Nakapagpapatuloy po kami ng mga paglilingkod sa iyong kabanal-banalang pangalan, sa banala at malinis mong pangalang Kristo Jesus. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Tanggapin mo po, Amang Banal, ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo, sa buhay, kagalingan at mga kalakasan na patuloy mo pong idinaragdag, ipinararanas sa buhay naming mga mag-aanak. Hindi mo rin pinabayaan ang aming mga kabyak ng puso. At amin din pong ipinagpapasalamat lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo. Higit na nga po sa lahat ang maraming mga lalaki at mga babae na sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw, nakapakinig din po sila, Amang Banal, ng iyong kagilagilalas na ebanghelyo. Itinuring mo po sila na aming mga kaibigan. Sinasampalatayanan po namin kung paanong iningatan mo kami't pinagpala sa aming mga paglilingkod sa iyo, sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila na aming mga kaibigang nakikinig at nakikipag-aral, pinagpala, iningatan, binigyan mo rin ng buhay, kagaling at kalakasan, magagandang pintuan ng mga kapalaran. At dalangin po namin, tawagin mo rin po sila't ilagay sa iyong banal na iglesia. Sa huling araw na ito, Amang Banal, marami kaming maghahanda na makasalubong sa iyo upang kami po magsipagtamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan. Sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amang Banal, kung kami po'y nagkulang, kung kami po'y nagkasala sa iyo, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang kasalanan. At sa Huwebes po ng gabing ito, sumasampalataya po kaming minsan mo pang gagawing iyong munting kasangkapan ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo nawa ang kanyang kalooban, dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya, at siya po tulungan mong makapagsalitang may bisat kapangyarihan, na kung ang iyong mga salita ay mapakinggan ng lahat ng mga nakikinig, ito po, Amang Diyos, ay magamit naming pananggalang sa lahat ng kasalanan at kaliku at kadiliman, magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kami po, Amang Banal, maging karapat dapat sa iyo, sa ipinangangako mo pong kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon. Ama, habang kami nangakikinig ng iyong banal na aral, hipuin mo po kaming lahat, pagalingin mo po ang sa amin pinadaratnan mo ng iba't ibang mga karamdaman. Bigyan mo rin sanang kalutasan ang lahat ng aming pang-araw-araw na mga suliranin sa buhay. At isinasamot ipinakikiusap namin, Panginoon po naming Diyos, una na nga po sanang dagdagan mo pa ng buhay, kagaling at kalakasan ng iyong hamak na lingkod, na patuloy na pong tumatanda at nalalaman naming malapit na rin ang aming araw ng mga pagtulog sa aming mga libingan. Ang iyong hamak na lingkod, gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, maaawat mahahabag ka rin, Ama naming Diyos, kay kapatid na Expectacion Valencia, kay kapatid na Mirna, Mercedita at Mary Jane, at dumadalangin po kaming 10 ng lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan, at sa lahat ng aming mga kaibigan
Nakasakasama naming nakikipag-aral na ang kani-kanilang pangalan, hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin, sinasampalatayanan po naming iyong dinirinig sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas sa aming lahat, sa pangalan mong Kristo Jesus magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, atin na pong husayin ang ating mga sariling kaluluwa. Tawagin na rin po natin ang ating mga kabyak ng puso, ating mga anak, mga manugang, mga apo kasangbahay. At kung meron po tayong panauhin, ipag-anyaya po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus, ang kanyang banal na iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo upang tayo po kapag naliwanagan at tumanggap ng banal na bautismo sa pangalan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at manatili tayong nabubuhay na mayroong kabanalan, makakatiyak po tayo ng buhay na walang hanggan. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan at atin na pong pasisimulan ang ating pag-aaral. Buksan po natin ang aklat ng Deuteronomio sa kanya pong Kapitulo 31 at versikulo 16. Alam po natin kung ano ang ibig na ipakilala ng salitang Deuteronomio. Ito po ang pag-uulit-ulit ng mga kautusan. At ito pong tagpong ito na siya nating pinakapaksa, Deuteronomio 31:16, napatala po ito noong taong 1451 bago nagkatawan tao ang ating Panginoong Hesukristo. At ang mga bagay pong ito ay nangapasulat sa ikatututo natin ayon po sa mga apostol. Ang ibig nga pong sabihin ng salitang Deuteronomio, ito po ang pag-uulit-ulit ng mga kautusan ng Diyos. At sa tagpong ito na siya nating pinakapaksa sa Kapitulo 31 at versikulo 16, ito po ang pagkakataon na ang mga Israelita ay nakahanda na po na tumawid sa ilog ng Jordan upang kanila pong pasukin na ang lupain na Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata, na ipinangako ng Panginoon Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At ngayon nga po sa pagkakataong ito, sa bansa ng Israel, na ito ang mga anak na, mga binhina ni Abraham. Ano po baga ang pinakapaksa natin? Pabayaan po ninyong aking basahin muna sa Bibliang Ingles na pinanggalingan. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers. Sa Tagalog po, Deuteronomio 31:16, ang huling bahagi. At sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang. Tandaan po natin, ito po'y napasulat noong anyo 1451 bago pa nagkatawan tao ang Panginoong Hesukristo. Dito po merong binabanggit ang Panginoon Diyos kay Moses. Ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang. Ano po baga ang ibig sabihin nitong pagtulog ni Moses? Ito po baga tulad ng pagtulog natin sa gabi, na tayo'y magigising pa sa kinaumagahan?
Pabayahan natin ang Biblia ang magpaliwanag. Sa Deuteronomio 31:14, sa itaas po, ito ang ating mababasa. At sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit na. Ito po palang salitang pagtulog, ito po pala kumakatawan sa araw na ikamamatay na ni Moises. Katulad nga po ng sinabi ng Panginoong Hesus, kung natatandaan ninyo sa ating mga aralin, sa Bagong Tipan, nang dalawin ng Panginoong Hesus ang libingan ni Lazaro upang siya ay gisingin, nag-aatubili at ayaw ng kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak tulad ni Marta. Alam ninyo, natatandaan natin, Panginoon, wag, nabubulok na ang katawan ni Lazaro. Ngunit sinabi ng Panginoon, Marta, si Lazaro ay natutulog. Sa mga tuwid, yung kamatayan, yun pala ay pagtulog ng isang tao sa ating Panginoon Diyos. Pag tayo patay na, natutulog lamang tayo sa ating mga libingan. Sa mga tuwid, kung ito po ay pagtulog ni Moses sa kanyang libingan, ano po baga ang puno at dulo at itong talatang ito ay ibinangon sa atin ng Diyos bilang pinakapaksa sa Huwebes ng gabing ito. Ituloy natin ang Deuteronomio 34:1. At sumampa si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab, sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, na nasa tapat ng Jericho. Putulin ko po muna at pabayaan po ninyo na aking ilarawan muna. Ito po yung Moses na tinawag ng Diyos para isugo kay Paraon sa Ehipto. Alam natin, siya ang Moses na kinasangkapan ng Diyos upang ang bansa ng Israel na inalipin sa loob ng 400 taon mula sa Ehipto ay mapalaya, at alam po natin na sila nga po ay naglakbay pagkatapos na patuyuin ng Diyos ang dagat na mapula, hatiin sa gitna para makaraan ang kanyang bansa ng Israel. Naglakbay ang bansa ng Israel sa pamamagitan nga po ng paggabay ng Diyos sa pagkasangkapan kay Moses, at ayon sa tala ng kasaysayan ng Biblia, 40 taon naglakbay sila sa disyerto. At sa loob ng 4 na taong yon, 40 taon na yon, hindi sila ginutom ng Diyos. Hindi sila nasunog sa init ng katanghaliang tapat ng araw, hindi sila lumakad sa kadiliman, sapagkat ayon sa Biblia, sa tuwing tanghaling tapat ay nag-aanyo na tulad sa isang malapad na alapaa, parang payong na malapad ang Panginoon Diyos, at kanyang inilalayo sa sinag ng araw para huwag masunog ang kanyang mga anak na Israelita. At sa gabi naman, ang Diyos nag-aanyo ng isang haliging apoy na nagpapauna para makalakad sila sa kadiliman. Sa madalit sabi, nang sila nga po ay makapaglakbay na ng 40 taon, at naroon na nga po sila sa tapat ng Jericho, tatawid na lamang sila ng ilog ng Jordan, ang lalaking si Moses ay pinapanhik ng Diyos sa mataas na bundok. Doon nga po sa bundok ng Nebo, sa Moab, sa tinatawag na taluktok ng Pisga, na nasa tapat ng Jericho, 34:1. At itinuro ng Panginoon, tandaan natin, ang Diyos mismo nagturo kay Moses kung gaano kalawak
ang ipamamana niya na lupain sa bansa ng Israel. At itinuro ng Panginoon ang buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan. Ituloy natin, 34, 2 hanggang 6. Ang buong Naphtali, ang lupain ng Ephraim, ang Manase, ang buong lupain ng Huda, hanggang sa dagat, kalunuran, sa timugan, kapatagan ng libis ng Jericho, na bayan ng mga puno ng palma hanggang sa Soar. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi. At ang binhi nga po, ito nga pong mga Israelita. Aking pinatingnan sa iyo. Ang tinutukoy ng Panginoong Diyos ay si Moses. Pinatingnan lang ang kalaparan kay Moses sa iyong mga mata. Ngunit hindi ka daraan doon. Eto po, hindi ka daraan doon na kung liliwanagin lamang, hindi ka makakapasok sa bayan na binubukala ng pulot at ng gata. Ituloy natin. Sa gayon si Moises na lingkod ng Panginoon, eto po, sa pagkakataong yon, si Moses na lingkod ng Panginoon nang makita na niya ang kalaparan ng buong Kanaan, namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Doon po natapos na ang kasaysayan o ang buhay ni Moses. At ituloy natin, 34 sa 1 hanggang 7. At kanyang inilibing siya sa libis na lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-peor. Ngunit sino mang tao ay hindi nakakaalam ng libingan ni Moses hanggang sa araw na ito. At sa katunayan nga po, wala nga pong scientifico sa huling panahong ito na very successful na ang technology tungkol sa archaeology. Wala pong mababasa, wala tayong makikita, wala tayong mababalitaan na nahukay na nila ang tinatawag na libingan ni Moses. Ito po sinasabi ng Biblia. Sino mang tao hindi nakaalam ng libingan ni Moses hanggang sa araw na ito. At si Moses, may 120 taon gulang nang siya ay namatay. Ang kanyang mga mata ay hindi lumabo, ni ang kanyang lakas ay humina. Ito po ang isang napakagandang kasaysayan ng buhay ng isa sa mga banal na propeta ng Diyos na si Moses. Sa madalit sabi mga kapatid, dito po, si Moises maliwanag hanggang dun lamang sa hangganan. Sa ilog lang ng Jordan, hindi siya nakatawid. At kung sino po ang nakapagpatuloy ng misyon para makuha ang lupain na binubukala ng pulot at ng gata, ituloy natin Deuteronomio 34:8 hanggang 11. Iniyakan ng mga anak ni Israel si Moses sa mga kapatagan ng Moab na 30 araw, sa gayon natapos ang araw ng pagtangis sa pagluluksa kay Moses. At si Josue, eto po ang nagpatuloy ng misyon ni Moses. Si Josue na anak ni Nun, napuspos ng diwa ng karunungan, sapagkat ipinatong binasbasan ni Moses ang kanyang mga kamay sa kanya at dininig siya ng mga anak ni Israel. At ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moses. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses na kilala ng Panginoon sa mukhaan. Ano po ang makukuha natin sa 34:10 ng Deuteronomio? Wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses. Bakit po? Si Moses po ang unang propeta. Si Moses po ang kauna-unahan na propeta na ito po ang tinawag ng ating Panginoong Diyos na kanyang isinugo
Personal, tinawag niya, mukhaan. Alam natin, ang kasaysayan ni Moses, hindi ko na babasahin pa para wag tayong umaba. Siya po ay personal na kinausap ng Diyos at pinagsabihan at tinuruan pa kung paano makikipag-usap kay Paraon sa Ehipto. Mukhaan, wala ikang ibang propeta na katulad ni Moses na kinausap ng Diyos. Walang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses na kilala ng Panginoon sa mukhaan. 34:11 hanggang 12. At lahat ng mga tanda, mga kababalaghan, na iniutos ng Panginoon na gawin sa lupain ng Ehipto kay Paraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod, at sa kanyang buong lupain, at sa buong makapangyarihang kamay, at sa buong dakilang kakilabutan na ginawa ni Moses, wala pong ibang nakagawa noon sa paningin ng buong Israel. Sa makatwid, katangi-tangi ang lalaking si Moses, ngunit itinuro din naman sa atin, dumating din ang araw ng kanyang kamatayan. Nagpahinga, natulog si Moses. Natapos na niya ang kanyang tinatawag na misyon ngayon. Ano po baga ang ibinabadya o ang nais na ituro ng Diyos sa ating mga magkakapatid sa huling araw na ito? Patungkol po sa kasaysayang ito ng buhay ni Moises, ayon po sa mga banal na kasulatan. At bakit ang paksa nating ito ay ibinangon sa atin sa huling araw na ito? Buksan po natin ang Ecclesiastes po naman, aklat naman na isinulat ng anak ni Propeta David na si Haring Solomon. Basahin natin ang Kapitulo 3 at versikulo 1 at ang 2. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Makinig po tayo mga kapatid. Ito po ang kaugnayan ng ating pag-aaral kung bakit ibinangon ang kasaysayan ng buhay ni Moses. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Meron pong tinatawag na panukala. Meron pong nakahanda na. Meron pong nakaplano na ang Diyos. At ito po ay sa bawat bagay. May takda. May kapanahunan. Tulad halimbawa, 3:2, panahon ng kapanganakan nang tayo ipinanganak. Meron dahilan kung bakit tayo ipinanganak sa lupang ito, sa sanglibutang ito. May panahon ng tinatawag na kamatayan. At meron ding tinatawag na panukala ang Diyos kung bakit tayo namamatay. Ayon po sa itinuturo ng ating mga banal na kasulatan. At nang maramdaman nga po ni Moses na malapit na ang katakdaan. Tandaan ninyo, may panahon, may panukala ang Diyos. Sa bawat kapanahunan, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, kunin na lamang natin yung kamatayan ni Moses nang maramdaman na nga po ni Moses na malapit na ang katakdaan ng kanyang kamatayan. Ano po ang kanyang sinabi sa kanyang mga kababayan na mga Israelita? Deuteronomio 31:1. At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. 31:2. At kanyang sinabi sa kanila, eto po. Tanda natin si Moses, namumukod tangi na propeta na inihalal ng Diyos. Personal appointee ng Diyos yan, tinawag ng mukhaan ayon sa ating napakinggan. At nalalaman ni Moses, may kapanahunan
ang lahat ng bagay sa silong ng langit at bawat kapanahunan merong tinatawag na katakdaan na panukala, purpose. Ang lahat ng bagay nangyayari lamang dahil sa kadahilanan. Tandaan po natin iyan. Kaya nga, nang nalalaman na at nararamdaman na ni Moses na malapit na siyang mamatay, siya po ay tumayo sa gitna ng kanyang bansa ng Israel at kanyang sinabi, ako'y may 120 taon na sa araw na ito. Hindi na ako makapaglalabas at pumasok. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang tatawid sa hordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aariin. Sino po ihahalili kay Moses? Si Josue. Magpapauna sa iyo gaya ng sinalita ng Panginoon. Sa makatwid, alam ng mga banal ng Diyos, alam ng mga anak ng Diyos, alam. Una na nga ng lalaking si Moses, malapit na siyang mamatay. Nararamdaman niya ang katakdaan ng kanyang pagtulog o ng kanyang pagpanaw. Ayon sa kasaysayan ng Bagong Tipan, ang mga naghali-haliling mga banal ng Diyos, tulad ng mga apostol, paano nila sinasang-ayunan ang ganitong katakdaan ng Diyos? Na sa bawat panahon, merong panukala ang Diyos, at sa bawat bagay, merong kapanahunan, may kapanahunan ng pagkapanganak sa ating mga tao, at hindi na natin binabasa yung panahon ng paglaki, panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-init, panahon ng pagpatay, panahon ng pagbuhay. Ang ating pinakalundo ng pag-aaral, yung panahon ng tinatawag na kamatayan. Ano ang ipinakikilala ng mga apostol sa Bagong Tipan na pinasimulang sa atin ngayon ay buksan ng propetang si Moses, na ang kanyang mga sinasalita sa atin ay napasulat noong humigit kumulang 1,451 taon bago pa nagkatawan tao ang Kristo. Na ang lahat ng bagay ay merong tinatawag na kapanahunan, at nang mamamatay na nga si Moses, alam niyang matutulog na siya at pinagsabihan na rin siya ng Diyos, nagsalita na siya sa kanyang mga kababayan na hindi na siya makakasama sa kaibayong kabilang ibayo ng ilog ng Jordan. At ang magpapatuloy ng kanyang misyon ay ang lalaking si Josue na anak ni Nun. Ito ba'y pinatutunayan din ng mga lingkod ng Diyos ng panahon ng Bagong Tipan? Buksan po natin ang aklat ng 2 Timoteo ng isang lalaki na ang pangalan ay Pablo, ang ilaw sa kahintilan. At alam natin kung papaanong ang Pablong ito, na noon ang pangalan niya Saulo, na inuusig niya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, siya po ay tinawag din. Makinig tayo mga kapatid. Tinawag din ng mukhaan, isinugo. Hindi kay Paraon sa Ehipto, tapos na yung kay Moses. Isinugo si Saulo. Kanino? Sa tinatawag na mga kahentilan, mga labas ng bansa ng Israel. At alam natin ang kasaysayan ng mga hentil na sumasamba sa mga larawan, na kung ano ang kaugnayan ni Paraon sa mga hentil sa huling araw na ito. Ang Paraon, sila'y sumasamba sa mga larawan ng mga hayop, ng mga ibon, at kung ano-ano, ng mga tao. Mga taga-pakinig, sila'y mga pagano, gayon din sa huling araw natin. Hanggang sa huling araw na ito, si Apostol Pablo nangangaral sa kahintilan, at nalalaman natin ang wika nga ng Panginoong Hesukristo, isinusugo kita sa mga hentil
upang sila ay pakawalan mo sa kamay ni Satanas at sila'y manumbalik sa pananampalataya sa akin, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ngunit wala doon ang ating paksa. Ang paksa natin, paano sinasang-ayunan maging ng mga banal sa huling araw na ito, sa bagong tipan, tulad ni Apostol Pablo, ang tinatawag na ipinahayag sa atin ng lalaking si Moises. Buksan natin ang 2 Timoteo 4:6 at ang 2 bahagi nito. Ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ito po. Ito po naman anyo 69. 69 years AD. Anyo Domini, panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po, kung paanong sinabi ni Moses, hindi siya makakatawid sa ilog ng Jordan, 1,451 years before Christ, gayon din naman, pinatunayan ng mga banal o mga lingkod ng Diyos sa bagong tipan. Tulad nga po ni Apostol Pablo, ang wika niya, ako'y iniaalay na. Sinabi ni Moses noon, hindi na ako makakatawid sa ilog ng Jordan, ako'y 120 years na. Matutulog na ako, mamamatay na ako, at namatay nga si Moses. Ayon sa tinatawag na sinabi rin ng Panginoon kay Moses na siya'y matutulog na sa libingan ng kanyang mga magulang, gayon din po sinang-ayunan ng lalaking si Apostol Pablo. 2 Timoteo 4:6, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. 69 AD Anno Domini, panahon ng Panginoong Jesucristo na ito, panahong Kristiyano, at ang tagpong ito nang siya po ay dinala na sa Roma para pugutan ng ulo. At sa 4:7 hanggang 8, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, sa 2 pagparito. Hindi po ultimano nung 69 AD nang pugutan siya ng ulo sa Roma. Hindi po ultimano pumanik siya sa langit. Hindi po. Natutulog pa. Kamukha ng sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses, matutulog ka sa libigan ng iyong mga magulang. Maghihintay ka. Gayon din, buhat ngayon, ang wika ni Apostol Pablo. 4:8, 2 Timoteo. Natataan sa akin ang putong nakatwiran, yaon ang buhay na walang hanggan, na ibibigay sa akin ng tapat na hukom. Kailan? Sa araw na yaon. At kung alin yung araw na yon, yaon ang 2 pagparito. At hindi lamang sa akin, kung hindi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid. Sa bagatuwid, dito po, katotohanan po lamang ang ipinakikilala at itinuturo sa atin ng Diyos. Kung paanong 1,000 taon na ang nakalilipas at nakakaraan, kung paanong tinawag ng Panginoon Diyos ang kanyang mga unang mga propeta na katulad ni Moses sa ating paksa, sa 31:16 ng Deuteronomio, na sinabi ng Panginoon kay Moses, narito ikaw ay matutulog na nakasama ng iyong mga magulang. Nagpapakilala po sa atin kung papaano noong araw hindi nagbabago ang Diyos, hindi nagbabago ang kanyang panukala, ang kanyang patakaran ng panahon din ng mga apostol na katulad ni Apostol Pablo. Gayon din ang sinabi ni Apostol Pablo, talagang may katakdaan at mga panukala sa bawat kapanahunan ang ating Panginoon Diyos
na itinakda sa lahat ng mga tao. Wala pong pagbabago, wala pong pagkakaiba. Napakaganda ng ating pag-aaral, mga kapatid. At ang wika pa man din ni Apostol Pablo, nakakatiyak. Bakit nakakatiyak siya? Ay nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka. Ang buhay pala ng mga banal ng Diyos, makinig tayong mabuti, ang buhay pala nating mga tao, tayo po pala nakikipagbaka sa sanglibutang ito. Kailangan po na tayo ay maging mapagtagumpay. At kung paanong si Moses, naganap niya ang kanyang katungkulan na pagtapatan niya magmula nang tawagin siya ng Panginoong Diyos sa bundok ng Horeb at pagsabihan siyang isusugo kay Paraon upang ilabas ang kanyang bansa ng Israel na inalipin sa loob ng 400 taon. At alam natin ang buhay ni Moses, kung paanong pumatay siya ng mga kawal na mga Ehipsyo para kanyang maipagtanggol yung kanyang mga kalahi ng mga Israelita. Alam natin ang hirap ng buhay ni Moses na siya ay nagtago sa mga disyerto ng Midian. Alam natin ang tinatawag ng sari-saring mga pagsubok, kahirapan na dinanas ng lalaking si Moses upang kanyang mailabas ang mga anak ng Diyos at kanyang sinamahan sa loob ng 40 taon na naglalakbay gabit araw hanggang sa makasapit nga po sila sa tapat ng Jericho, na kung saan pinagsabihan siya ng Diyos, matutulog ka na. Ang ibig lang sabihin ng Diyos, tulad ng sinasabi sa Ecclesiastes 3:1, may panahon ang lahat ng bagay sa silong ng langit. May panukala ang Diyos. Parang sinasabi ng Diyos kay Moses, natapos na ang panukala ng aking pagkalalang sa iyo. Makinig tayo, mga kapatid. Moses, matutulog ka na. Sa iyong libingan, tapos na. Yung panukala ko sa iyo, the purpose why I gave you life in this earth, magmula ng ipanganak ka hanggang ngayon. Tulad din ng lalaking si Pablo ng kanyang sabihin, mga kapatid, ako'y iniaalay na ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Natapos ko na ang aking takbo. Natapos na nila ang kanilang mga panukala sa silong ng langit. Naganap na po nila ang kanilang mga katungkulan tulad sa sinasabi sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1 at versikulo 2, sa bawat bagay ay may kapanahunan, panahon sa bawat panukala. May panukala ang Diyos sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Pinatunayan po sa atin sa Huwebes ng gabing ito kung paano ang buhay ni Moses at ang buhay ng lalaking si Apostol Pablo na ilaw sa kahintilan ay tumutugon sa ating banal na paksa sa Huwebes po ng gabing ito. Kaya naman, kanila rin pinatunayan ang araw at sandali ng kanilang mga pamamayapa o ang kanilang mga kamatayan. Ngayon, ang huli po nating katanungan, ano po baga ang isa pang napakabanal na bagay na nais na ipaalaala ng Diyos sa lahat ng mga tao, na nais na ituro sa atin ng ating Panginoon Diyos sa paksa po nating ito? Ano ang isa pang napakabanal na bagay na ibig ng Diyos na ipaalaala sa atin? Basahin po natin ang 2 Timoteo 4:6. Ang unang bahagi, sapagkat ako'y iniaalay na, eto po, na ang buhay natin sa sanglibutang ito,
tulad po tayong mga tao, itong pagkatao natin, itong buhay natin. Tulad po tayo sa isang hain, para tayong mga sheep, para tayong mga lambs, para tayong mga handog na susunugin. Tayo ang pagkatao natin, tulad ng sinasabi sa 2 Timoteo 4:6, nang mamamatay na, pupugutan na ng ulo si Pablo sapagkat natapos na niya ang kanyang takbo, ang panukala ng Diyos na sinunod na niya, na ipangaral na niya ang ebanghelyo upang maraming kaluluwa ang maalis sa kapangyarihan ni Satanas. Nang siya nga po'y mamamatay na, ang wika niya, ako'y iniaalay na. Na kung liliwanagin lamang tayo, para tayong mga tupa, para tayong mga hayop na ihahandog sa Diyos. Nakukuha ba ninyo ang ating aral? Ako ika'y iniaalay na. Ano ang sinasabi pa man din ni Apostol Pablo para ang ating pagkatao o ang kanyang sariling personalidad o pagkatao ay maialay niya at maging isang masarap na samyo sa Panginoon Diyos? Ano ang dapat nating gawing mga tao na pinakaaral natin sa paksang ito? Pilipos Kapitulo 1, versikulo 20 at 21, ganito po ang ating mababasa. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon. Paano? Dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Napakagandang talata 1:20. Ako ika'y iniaalay na ang wika ni Apostol Pablo. Ang katawan nating ito po pala'y kailangan nating ingatan. Ang katawan nating ito ihahandog pala natin sa ating Panginoong Diyos. Paanong paraan magiging katanggap-tanggap ang ating katawang ito habang tayo nabubuhay? Ang wika ng Panginoon, dadakilain sa aking katawan. Dadakilain sa aking katawan. Maging sa pamamagitan ng kabuhayan. Maging sa kabuhayan, ang ibig sabihin sa lahat ng kaparaanan ng pamumuhay, dadakilain sa ating katawan. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. O sa pamamagitan ng kamatayan. Bakit? 1:21 ng Filipos, sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ano ang ibig ipakilala nito, mga kapatid? Ayon kay Apostol Pablo, iingatan po natin ang ating lupang pangangatawan. At paano nga natin ito maiingatan? Nalalaman po natin, kailangan nga po tayo ay laging nakakapit sa ating Panginoong Hesukristo. San Juan, Kapitulo 15, versikulo 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay hiwalay, wala kayong magagawa. Para ang katawang lupang ito, maluwalhati ang Panginoong Hesukristo, habang tayo'y nabubuhay hanggang ating kamatayan, ang mabuhay ay si Kristo. Anong ibig sabihin nito? Nalalaman natin kung paano tayo mabubuhay na ang Panginoong Jesucristo ang nabubuhay sa atin. San Juan din, Kapitulo 15, versikulo 13, sapagkat kayo'y iniwanan ko ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. At ang lalaking si Apostol Pablo ang nagsasabi, paano tayo mabubuhay na ang Kristo ang nabubuhay sa atin? Hebreo 13:16 sa Bibliang English, to do good and to communicate. Ang paggawa ng mabuti, ano ang mabuti na gagawin natin? Romano 7:12,
Ang utos, banal. Ang utos, banal. Ang utos, matuwid at mabuti. Ang utos ng Diyos. Susundin natin to do good and to communicate. At ang pamamahayag, pangangaral ng Ebanghelyo. Forget not. Because to those offerings, eto po, sa gayong mga handog, nakita na ninyo, yung pagsunod natin sa kabanalan, yung pangangaral natin ng Ebanghelyo, ito po ang dahilan kung bakit tayo nilalang ng Panginoong Diyos. Ito ang handog natin kung tayo'y patay na, kung tayo'y nabuhay sa kabanalan, kung ibinabalita natin ang Panginoong Jesucristo, kung ipinangangaral natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Maliwanag po, sinabi ni Pablo, ako'y iniaalay na. I-o-offer na niya ang kanyang sariling katawan na nabuhay na ang ikinabuhay ang Panginoong Jesucristo. To do good and to communicate, forget not, 13:16 of Hebrew, for those offerings the Lord is well pleased. Sa gayong mga hain, handog, ang Diyos ay totoong nalulugod. At paano pinatutunayan ng mga santong sulat na talagang para mabuhay sa atin ang Diyos, kailangan lagi tayong kasama ng ating Panginoon Diyos at lalakad na ang ikinabubuhay natin, mga kapatid, mga gawang kabanalan. Mika 6:8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Ito po. Ito, napakaliwanag, oh. Pinakikilala sa atin ng Diyos. Tayo, mga tao. Kung ano ang mabuti. Alam na natin kung ano ang mabuti. Ang utos, banal, matuwid at mabuti. Yung mga salita ng Panginoon Diyos. At ano ang hinihingi sa atin ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Tayong mga tao kasi, hindi naman natin nasusunod yung gusto ng Diyos Hindi ba lagi ang nasusunod yung gusto natin? Kain ng masarap, inom ng mamahaling alak, sayaw dito, sayaw dyan, pakaligaya rito, pakaligaya dyan, kalayawan dito, kalayawan dyan. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at kung ano ang hinihingi. Hinihingi ng Diyos. Alin yan? Ang gumawa na may kaganapan. Ito po. Gumawa na may kaganapan, ang ibig sabihin, tatapusin natin yung katungkulan natin at ibigin ang kaawaan, ang itinuturo para maganap natin ito, lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Yan po ang ibig ng Diyos, mga kapatid. Kaya po ibinangon sa atin ang paksang ito. Deuteronomio 31:16, sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, ikaw ay matutulog na nakasama ng iyong mga magulang. Pagkatapos ng 40 taong paglalakbay sa ilang, araw at gabi, nakaharap na si Moses, papasok na lang siya sa lupaing binubukala ng pulot at ng gata. Pinagsabihan pa siya ng Panginoon, tapos ka na Moses, mamamatay ka na, tapos na ang panukala ko sa iyo. The purpose why you are alive, why you were born on this earth. Natapos mo na ang gawain mo, nailabas mo na ang aking mga anak. At gayon din ang sinabi ni Apostol Pablo, ako'y iniaalay na, bago siya pugutan ng ulo. Alam niya, natapos na niya ang kanyang takbo. Ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang, mga kapatid, at kanilang isinakabuhayan ang mga hinihingi sa kanila ng Diyos, tulad ng sinasabi ni Mika 6:8, ibigin ang kaawaan, lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. At sa Ecclesiastes 12:13, bakit kailangan ng tao ang susunod sa mga kautusan, kalooban na hinihingi ng Diyos? Sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. At kahit na po sa huling mga kapanahonang ito, ano ang ibig na ipahayag ng Panginoong Diyos
sa pamamagitan ng Biblia. Na huwag nating kalilimutan mga tao sa huling araw na ito. Kapanahon ng Kristiyano, sabi nila. Pero hindi naman talaga lahat Kristiyano. Efeso 2:10. Sino talaga ang tunay na mga Kristiyano? Efeso 2:10. Sapagkat tayo ay kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tayo po ginawa, hindi po tayo ginawa para sumunod sa mga papa sa Roma. Hindi para tayo sumunod sa mga obispong tao. Hindi tayo para tayo utuin, gawin tayong parang mga zombie ng mga leader ng mga tao, ng mga relihiyon na nagsasabing kung hiwalay tayo sa kanila, hiwalay tayo sa Diyos. Mag-ingat kayo mga kapatid, tayo para lang sa Panginoong Jesucristo. Para lang sa Diyos na nagkatawan tao. Tayo, ginawa ng Diyos. Dila lang. Para kanino? Kay Kristo Jesus. Paano tayo? Magiging kay Kristo Jesus. Lalakad tayo sa mga mabubuting gawa, sa mga inihanda ng Diyos. Yung kanyang mga kautusan, yung kanyang mga tinatawag na katotohanan. Nung araw pa, inihanda na yan para lakaran natin. At kung hindi tayo lalakad dyan, mabubuwal tayo para tayong tren, madidiskaril tayo. Kailangan po, nakasunod tayo lagi sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga daan na banal, matuwid at mabuti. Romanos 7:12. Paanong paraan? San Juan 12:26. Kung ang sino mang tao ay nagnanais na maging lingkod ko, 12:26, San Juan, no? Ito po, paano tayo makakalakad kay Kristo? Kung saan ako naroroon, doon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? 1:18 Colosos, si Kristo, ulo ng katawan. Ano ba ibig sabihin ng katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Alin ba yung iglesia? Ang iglesia, ang ibig sabihin, katawan ng Diyos. Ano ang naroroon sa iglesia? Na ang ulo'y si Kristo? 1:14 ng Colosos, na siyang kinaroroonan ng katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano ba ang pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem, ng Judea, noong anyo 32? Unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo, mga kapatid, nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Amen. Ayan po. Meron pong pangalan ng iglesia nakarehistro sa Biblia, letra por letra, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ito'y tutularan na lamang natin. Hindi naman tayo pwedeng pumunta pa sa Jerusalem, lalo na kung mahirap tayong mga Pilipino. Wala tayong pamasahe. Ang ibig ba sabihin, kung hindi tayo makakapunta sa Judea para magpabautismo sa iglesia ng Diyos doon, hindi na tayo makakapasok sa langit. Romanos 8:1, there is therefore no more condemnation to them that are in Christ Jesus, who walketh not in the flesh, but walketh in the Spirit. Ngayon ngay wala ng ano pa mang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na hindi na lumalakad pa sa laman, sa materya, kung hindi lumalakad na sa Espiritu. Hindi na po kailangan yung materialism. Nung araw, nung panahon ni Juan Bautista, talagang literally, paparoon ka para ikaw ay mabautismuhan. Ngayon po, hindi na. Ito na po ang panahon na spiritualism sa pamamagitan na po ng Espiritu. Hindi na po kailangan yung tinatawag na literal. Napaparoon pa tayo sa Jerusalem. Nandun pala, original. Wala na po yun Yung mga original na mga mga original na mga apostol, mga unang banal, pinagpapatay na po yun. Pero ang Panginoong Jesucristo kailanman hindi namatay. Mateo, basahin ninyo.
28:19 at 20, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo sa buong santinakpan. Ang sumampalataya, binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At naririto, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Hindi namatay ang Panginoong Jesucristo. Kaya siya po ang ating Papa, siya ang Pope natin, siya ang Obispo natin, siya ang pinakamataas sa atin, siya ang ulo ng katawan, siya ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Maliban sa Kanya, wala nang sino pa mang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Mga kapatid at mga magulang, ito pong napakagandang aral na itinuro sa atin ng Diyos. Deuteronomio 31:16. Sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang. Ang aral po sa atin, tayong lahat, bago tayo matulog, bago tayo mamatay, bago tayo bawian ng buhay, maging isang masarap na samyo tayo sa Panginoong Jesucristo. Mabuhay tayong sumusunod sa Kanyang mga matuwid at mga banal na aral at mga palatuntunan. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magsama-sama tayo. Ito nawa ang ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa ating lahat. Magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng Kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, sa ating mga magkakaibigan, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.